Chairman, meron na po naghain ng pag-question sa nilagdaan ng Pangulong Batas para po sa postponement ng barangay at SK elections to November 2 next year. Ano po muna ang inyong reaksyon? Sir Ted, nagpapasalamat tayo kay Atty. Romy Macalintal dahil mas maaga niyang ginawa yung pagpa-file ng petisyon sa Korte Suprema upang mas maaga rin nating malaman at mawala yung duda kung matutuloy ba o hindi ang barangay and SK elections. Alam niyo po Sir Ted, ng DJ Chacha, kahit po itong batas ay napirmahan ng ating Pangulo noong nakaraang linggo lamang, ay tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda na ginagawa ng Commission on Elections sapagkat gusto namin munang makita ano ang magiging initial na aksyon ng ating kataas-taasang hukuman, hindi man natin pinipreempt yung kanilang aksyon kasi po mahirap na. Baka po kasi bigla tayo matuloy sa December 1, hindi kami handa. At tatandaan po natin, meron tayong nadagdag na 2.8 million na mga botante na 10 araw lamang nakapagparehistro noong nakaraang 2 linggo. Opo, so kaninyo, tuloy lang ho kayo sa paghahanda na para bagang walang postponement. Ganun po yung Chairman. Yes po Sir Ted. At dahil po tinuloy namin ang procurement, tinuloy din namin po yung paggagawa ng mga schedules natin. At in fact po Sir Ted, kahit po yung ating ginagawa na pag-cleansing ng list of voters in preparation sa December 1, ay amin din pong ginagawa sa kasalukuyan. Opo, para ho sa kaalaman lang po ng mga bago hong magpaparehistro o kaya maglilipat po ng kanilang pong rehistro, tuloy-tuloy ho ba ito? Tinigil po namin, Sir Ted, noong August 10, 10 araw lamang, sapagkat kakailanganin natin huminto upang yung Election Registration Board na nag-a-approve sa bawat bayan at syudad ng mga application for registration ay magawa yung kanilang tungkulin. Kung sakali po Sir Ted na hindi po matutuloy ang halalan sa December 1, tayo po ay muling magre-resume ng ating registration ngayong ikatatlo ng linggo ng Oktubre hanggang next year ng July, mahaba-habang panahon po para sa mga magpaparehistrong bago, yung mga 15 to 17 na mga kabataan, yung mga magre-revive, reactivate ng kanilang registration o yung mga magpapatransfer ng registration. So asahan nyo po yan, yung mga hindi po nakaabot sa 10 araw na ginawa natin, ay meron po tayong 3rd week ng October resumption.